po si Sheila. Ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan noong ako'y nag-aaral pa lamang sa elementarya. Grade 5 po ako noong nagsimula ang lahat ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Isa lang akong normal na bata, may pangarap na maging guro balang araw. Maaga ako palaging gumigising sa umaga upang pumasok sa school. Isang araw, nagkaroon ng problema sa aming klase kasi nagkasakit ang aming teacher na si Miss Florentino. Walang ibang solusyon kundi ang magpalit kami ng bagong teacher. Dito na nga namin nakilala ang transfer teacher mula sa Maynila na si Miss Carla. Si Miss Carla ay isang napakagandang guro. Madami ang nagkakagusto sa kanya, lalo na ang mga teacher sa school naming mga lalaki. Mabait sobrang guro si Miss Carla. Palagi niya kaming tinutulungan sa mga bagay kung saan kami nahihirapan. Kaya hindi na ako nagtataka at maraming humahanga sa kanya. Ngunit isang gabi, nagkaroon ng balita sa aming baryo na nawawala ang isa kong kamag-aral na si Nash. Huli daw itong nakita kasama ang aming guro na si Miss Carla, na siya naman itong itinanggi. Kinabukasan, nagtagpuan ng aking kaklase na si Nash na walang buhay sa talahiban. At sa hindi malamang dahilan ay nawawala ang ibang parte ng katawan nito, pati ang ulo. Natakot ang lahat sa amin at wala nang nagtangkang pumasok sa school ng ilang araw. Inakusahan din nila ang aming guro na si Miss Carla na isa daw itong aswang. Aswang? Ano po yan, Mama? Tanong ko sa aking nanay habang nagluluto ito ng pagkain naming adobong atay. Sila ang mga nilalang na gustong-gustong kainin ang mga batang katulad mo. Kaya, ikaw anak, wag kang lalabas ng bahay pagsapit ng ika-6 ng gabi maliwanag ba yun? Sabi naman ni Mama, tumango ako bilang pagsang-ayon, tsaka tumingin sa bintana at pinagmasdan ang bahay ng aking namayapang kaklase na si Nash. Lunes nang bumalik ang pasok namin sa school. Sa pagtataka naming lahat, hindi na si Miss Carla ang nagtuturo sa amin. At dahil napalapit na din ako sa aking guro, naisipan kong puntahan siya sa kanilang bahay. Kumatok ako ng 3 beses bago pagbuksan ng pintuan. Sheila, ikaw ba yan? Tanong sa akin ng aking guro habang nakasilip sa pintuan. Hindi ko siya masyadong makita dahil madilim ang loob ng bahay. Kaya sumilip ako. Halika, pumasok ka. Sabi niya uli sa akin, sabay hila ng braso ko papasok. Natakot ako dahil ang higpit ng hawak niya sa aking braso at pilit niya akong hinihila papasok sa loob ng bahay. Pilit naman akong lumalaban dahil natakot na ako at napaka-agresibo na nito sa pagkahatak sa akin. Nang maitulak ko ang pinto habang hinihila niya ang aking braso pabalik. Bumukas ng pinto at dun ko nakita ang itsura ng guro ko na noon ay napakaganda. Nakakatakot ang kanyang itsura. Naging mukha na siyang halimaw. Tulungan mo ko, Sheila. Ginawa nila akong halimaw. Hindi ako pumatay kay Nash. Nanginginig niyang sabi sa akin. Binitawan niya na ako at tumakbo na din ako nang napakabilis pa uwi sa amin. Pag uwi ko, agad naman akong dumiretso ng kwarto. Dumaan ako sa bintana upang hindi ako makita nila Mama na may sugat sa kamay. Habang kinukuha ang panyo sa aking bulsa, may nakapa akong piraso ng papel. Pagbuklat ko, nakita ko dito ang larawan nila Mama kasama si Miss Carla at ang isang hindi makilalang lalaki. Nakauwi na ba si Sheila? Narinig kong boses ni Papa sa sala. Hindi pa nga Alberto? Mamaya pang hapon uuwi yun. Ay teka, natikman mo ba yung niluto kong adobo kanina?
Narinig kong sabi ni Mama. Iyon ba yung classmate ni Sheila na nakuha natin noong nakaraang araw? Banggit naman ni Papa. Nagulat ako sa narinig ko. Teka, kaklase ko? Si Nash bang tinutukoy nila? Nagulat ako nang sumilip ako. Pagbukas ng rep, nakita ko ang ulo ng kaklase kong si Nash. Dahil sa takot, nahimatay ako. Kinabukasan, nagising ako na parang panaginip lang ang lahat. Binati pa nga ako nila Mama na parang walang nangyari. Nak, pakikuha nga ng gatas sa ref. Sabi ni Papa sa akin. Pikit mata kong binuksan ng rep at sa pagkakagulat ko, wala na dito ang ulo ng kaklase kong si Nash na nakita ko kahapon. Papa, papasok na po akong school. Hindi na po pala si Miss Carla ang teacher namin. Sabi ko kay Papa. Nagtataka namang tumingin sa akin si Papa at sinabing si Miss Florentino daw ang aming guro simula noon at hindi daw kami nagkaroon ng ibang guro na nagngangalang Carla. Bago ako pumasok sa school, minabuti ko munang dumaan sa bahay ni Miss Carla para patunayang tama ako. Ngunit isang sunog na bahay ang bumungad sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ikakasunog lang nito kagabi. Kaya agad-agad akong bumalik ng bahay at dumaan ulit sa bintana upang hanapin ang larawan na nakita ko sa aking bulsa kahapon. Hinanap ko ito ng hinanap, ngunit wala akong makita hanggang sa napunta na nga ako sa ilalim ng kama at nakita ko dito ang isang piraso ng papel. Kaso, nagulat ako nang biglang gumalaw ang doorknob, kaya pumasok ako sa ilalim ng higaan. Nakita kong may hinihila silang bagay na nakasuksok sa loob ng sako. Hindi naman siguro malalaman ni Sheila ang ginawa natin, di ba? Nakakakilabot na sabi ni Mama. Pag alis nila, ay tinignan ko agad kung ano ang nasa loob ng sako. Dito ko na nga nakita ang nakakaawang itsura ng aking guro na si Miss Carla. Humihinga pa ito, kaya binigyan ko siya ng tubig. Takbo Sheila, ikaw na ang isusunod nila. Banggit niya sa akin. Ayoko po. Umiiyak ko namang sabi. Hindi ka nila tunay na anak. At ang lahat ng bata sa baryong to ay pinapalaki upang gawing pagkain. At ikaw na ang susunod nila. Dahil sa narinig ko, tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makalis sa aming lugar. Naabutan ako ng ilang rescue team nang makarating ako sa main road. Tinanong nila ako kung saan ako nanggaling at dahil sa trauma ko ay hindi ko na kinaya magsalita pa. Nang binanggit ko naman ang baryo namin at tinuro kung saan ito, ay wala na silang natagpuan na kahit anong bakas ng mga tao na naninirahan dito. Para itong isang bula na bigla na lang naglaho kung saan.